Okay. So ito po yung overview natin for today's presentation po, no? Number one is yung Meralco introduction, no? Ano na bang, nasa na ba no, si Meralco when it comes to net metering? And pangalawa, yung background natin, no, sa net metering. So nga ba nanggaling to sa net metering? Third is, paano nga ba mag-apply for net metering? And pang-apat, Meralco and your solar installation. And ang panghuli is yung net metering activities and advocacies, no? Ni Meralco. Okay. So si Meralco, no, as we celebrate our 121st uh, anniversary, no, this 2024, is part po kami, no, ng 50% of GDP ng buong bansa, and 60% of manufacturing output is nanggagaling din sa aming franchise area. And also yung electricity output, which is 55%, is nanggagaling din sa franchise area ni Meralco. This, despite po, no, na 3% lamang yung aming sineserve na land area compare po, no, sa buong area ng buong bansa. Okay, so ito po, no, dito po nanggaling, no, or nag-source ng net metering from the Renewable Energy Act of 2008. Ito po yung act, no, promoting the development, utilization, and commercialization of renewable energy resources. The Energy Renewable Act of 2008 paves the way for renewable energy development in the Philippines. Isa po si net metering, no, dun sa na-establish na framework ng ating Renewable Energy Act. No, number one po dyan is yung Renewable Portfolio Standards, Green Energy Option Program, feed-in tariff, and nandiyan na nga rin po no, si net metering. In July 1, 2013, the ERC adopted the rules enabling the net metering program for renewable energy, including the net metering interconnection standards. And noong 2013 din po, na-energize yung kauna-unahang first net metering customer ng sa buong bansa, which is in Quezon City. Okay, so paano nga ba, no, gumagana or nag-ooperate si net metering? Okay, so ito, pagka na-install na ni Meralco or ni DU, yung bidirectional meter, during daytime, yung bahay ni customer or yung structure or yung establishment ni customer is ginagamit niya yung energy na nanggagaling sa mga solar panels, and yung excess energy galing doon sa kanyang napoproduce is pwedeng export pabalik sa grid ni Meralco. And during night time naman, yun po yung time naman, no, na nag-i-import si customer ng power from Meralco. Okay, so paano ba, no? Paano nga ba natin binibuild si net metering? Okay, so ito po, no? Cost of imported energy minus yung export compensation plus yung net metering charges is equals to sa net metering, net billed amount natin or ni net metering customer. Yung cost ng imported energy is equals to kilowatt hour ng imported energy times yung Meralco's effective rate for the month. Yung export compensation naman po is equals to kilowatt hour
exported energy times generation blended rate before adjustments for the month. Net metering charges were determined based on Section 14 of ERC Resolution number 9 series of 2013. So, dito, si consumer, nagiging prosumer siya. In 2019, ERC amended yung ating mga net metering rules and mandated yung installation ng pangalawang meter or yung REC meter natin, Renewable Energy Certificate meter, para ma-measure naman yung kabuuan ng power na napoproduce ni customer galing sa kanyang renewable energy system. Okay, so ano nga ba yung parts ng solar RE facility or ng net metering? Unang-una dyan is yung solar PV panel. Ito yung nag-absorb ng light as source of energy para makapag-generate ng electricity. Pangalawa, yung DC-AC inverter natin. Ito yung nagpo-convert ng DC power. Yung output ng solar PV panel, papuntang AC that can be fed into a commercial electrical grid or used off-grid. Andiyan din yung service equipment, conductors and equipment for delivering electric energy from the distribution utility, and the solar panels to the wiring system of the premises served. And ito naman po, no, yung pinadadagdag nating equipments pagka nag-a-apply si customer ng net metering. Number one is yung disconnecting device used to prevent a PV system from accidentally sending power to the grid during routine or emergency maintenance. Pangalawa is yung may directional meter. Ito po yung meter na capable na po to measure yung import and export energy natin. And ito po yung sinasabi natin kanina, yung REC meter na minandate, no, ni ERC to install, no, since 2019. Which refers to the kilowatt-hour meter that measures the gross electricity generation from eligible RE system. Okay, so sino nga ba, no, pwede mag-apply ng net metering? Number one, yung solar RE facility dapat ni customer has a maximum capacity of 100 kilowatts. Pangalawa, dapat si customer is with good credit standing, no, pagdating sa kanya mga bill. And third is qualified naman po, no, lahat ng customer segments, no, from residential, commercial, industrial. Okay, so ito naman po yung ating net metering application process. Application. Apply for net metering at any Meralco business center or any customer channel like RMs for businesses. Ideally, this is done prior to the installation of the solar PV system. Okay. Kung gusto niyo pong makakuha ng list of complete requirements, pwede po kayo mag-message sa amin. Pwede kami mag-provide ng list and yung mga forms na pinapa-fill up natin kay customer or kay solar contractors for ease, no, ng application. Okay, next is yung pagka si customer or si solar contractor na ipasa na yung mga documentary requirements, si Meralco naman po is magkakandak ng evaluation through a distribution impact study. Then yung results, no, i-inform natin si customer. And i-advise din naman po, no, yung mga actions to be taken ni Meralco as well as ni customer after ng evaluation. Next is yung inspection. Inspect maliban kay building official, no, nagkakandak din si Meralco ng inspection to ensure na compliant yung ginawa ni solar contractor na service entrance for net metering ni customer.
And lastly, yung completion, no, na-ensure natin na kompleto lahat. Number one nga, yung documentary requirements natin, no? Yung certificate galing sa building office of the building official. And syempre, yung requirements na related sa ating pag-file ng certificate of compliance kay ERC. After nun, pwede nang ma-schedule ni Meralco yung replacement ng meter. After ma-install yung meter, kasama na rin po dyan yung testing and commissioning para masiguro naman natin, no, na yung settings ng ating solar RE facilities, particularly ni inverter, is compliant sa safety requirements ni Meralco. Okay, so ito pa, no, yung sinasabi natin kanina, yung list of net metering application requirements, no. Maliban po dito, no, may mga forms na pinifill upan ng si customer or si solar contractor. Number one na dyan, no, is yung identification requirements, valid government issued ID, no? And nag-require na rin tayo ng proof of valid occupancy, no, copy ng title, no, most likely. Or kung hindi pa nakapangalan sa kanyang title, pwede nating samahan ng deed of sale or contract to sell. For businesses naman, nandiyan yung secretary certificate, board resolution, SEC registration, articles of incorporation, and general information sheet. And as needed, no, pwede kami mag-require ng special power of attorney in special cases po. Second is yung updated electrical plan and certificate of solar PV facility. Okay. Minsan or madalas, ang nire-require ni Meralco is yung load schedule kasama yung single line diagram po natin, no, ng ating RE facility. And yung mga certifications na kinonduct sa mga equipments na ginamit natin sa pag-construct ng RE facility ni customer. Next is yung certificate of final electrical inspection na ina-acquire from the office of the building official sa ating mga local government units. So ito po ay napaka-importante, no? Hindi tayo makapag-proceed sa energization pag hindi po certified ni LGU yung ating RE facility. At ito naman po yung sinasabi nating forms kanina na kailangan po fill upan, no? Net metering application form, land parameters form, amended net metering agreement, fixed asset boundary document, and ERC certificate of compliance form. Nasabay-sabay din pong sinasubmit sa office ni Meralco. Okay, so lastly, ito po yung mga fees na sinisettle. Number one na po dyan is yung difference in meter cost. Yung amount po ng difference in meter cost is nag-iba-iba, no? So ngayon parang every 6 months, ina-update po yung cost ng ating meter. And nagpapadala naman po, no, yung Meralco, kami, no, sa Meralco ng letters with regards sa exact amount na babayaran ni customer with related, no, sa difference in meter cost. And si ERC COC application fee, no, ito po yung madalas na 1,500 na dumadaan lang po kay Meralco at kami po yung nagpapasa, no, nagpapadala kay ERC. Ito po yung madalas na hinihingi natin ng manager's check na payable to ERC. At si ERC rin po yung magbibigay ng OR. Okay. So ito po yung mga activities and advocacies, no, ni Meralco related sa net metering, no. Since 2013 pa, no, si Meralco nag-initiate na siya to install a solar PV center, no, sa aming Meralco compound, which has
a capacity of 6.16 kilowatts. So dito ginawa rin po yung mga initial studies, no, with regards to net metering. Bago pa man dumagsa yung mga applications ng net metering, nakita na yung Meralco yung mga possible na maging issue or concern with regards sa pag-construct or pag-install ng solar RE facility. Okay, so second, ito po yung sinasabi natin kanina na first ever net metering customer sa Philippines, 2013, na taga Quezon City po. No? And si Meralco has 78% no, yung total net metering customer sa buong bansa. And it is 7% naman po no, dito sa Luzon. Si Meralco hindi po tumitigil no, to conduct info campaigns, forums, no, to inform no, ang ating mga kababayan when it comes to renewable energy resources natin, and especially itong net metering program po natin. Here are some of the testimonials from our net metering customers, no? From Mr. Shannon Gadga. With Meralco's net metering, we're assured that our solar installation complies with safety standards. No? So ito po, pag nag-apply po talaga kayo or si customer ng net metering, nakakasiguro tayo na yung ating installation is nagko-comply sa lahat ng safety standards. From Sir Thomas Benitez, no, President of Orchard Golden Country Club, our solar panels plus Meralco's net metering have generated 785,000 savings for our business in just 1 year. No? So napaka-evident po talaga ng pwedeng maging savings ng customer pag yung kanyang RE or solar RE facility is in-apply niya po ng net metering. And lastly, from Sir J.R. Tugade, no, President of Paris Forum, aside from safety, Meralco provided us with expertise and know-how. The forum is just a small business. Power isn't our core competence. We don't have engineers in our team, and the gaps we have in terms of understanding the technical considerations related to electricity, Meralco feels. What Meralco did basically is provide us with free engineers, free consultants. Okay. So ito pa, no? Yung isa pang benefit pag nag-apply ng net metering, lahat no, na pwedeng advice from Meralco, technical expertise no, when it comes to net metering, installation, construction, testing and commissioning, no, is willing kami magbigay ng advice and instructions no, kay customer and kay solar contractor para masiguro no, na hindi lang safe no, kundi compliant lalo na sa standards no. Okay. Okay. So sa ating po kasi, no, meron pa rin nagpa-install or nagpapalagay ng mga facilities na hindi ini-inform si distribution utility like Meralco. So bakit nga ba kailangan i-inform si Meralco of your solar installation? Unang-una dyan, no, yung benefits, check natin yung benefits. No? Safety, unang-una. Complies with safety standards and regulations. Pangalawa, yung stability. May ensure natin na stable yung ating system, lalo na during fluctuations and power interruptions.
Third is yung sustainability and savings, no? Sinasabi nga ho natin kanina, mas malaki yung possible na maging savings ni customer or ni end user pagka in-apply niya ng net metering yung kanyang solar or renewable energy facilities niya. Okay, so dito tayo sa risk, no? Pag hindi natin in-inform, no, si Meralco ng kanyang solar installation, so pwede siyang pagmulan, no, ng electrical fire, electrocution hazards, safety risk for linemen and field personnel ni Meralco. Bakit nga ba, no? Kasi kung hindi natin i-inform si Meralco, wala rin kaming idea na itong customer na to, wala rin kaming knowledge, no, na itong customer na to is meron palang nakatago na parang generating facility, no, sa kanya na pwedeng mapunta, no, sa linya ng Meralco at mag-cause ng hazard sa ating mga linemen, no? Especially during brownouts, okay? Third is yung instability of the Meralco network. Fourth is yung risk of damage to property. And yung panghuli na nga po, no, yung higher electric bill for non-replacement of unidirectional meter. Pag nag-apply ho kasi kayo kay Meralco ng net metering, pinapalitan ho natin yung metro. Pag hindi ho natin pinalitan yung metro, possible po kasi yung RE facility ni customer or ni end user is mabasa siya ni Metro as added load, no, ni customer. So imbes na bumaba yung bill ni customer, possible yung excess capacity ni end user from his RE facility is pumasok din or marid ni meter ni Meralco and makakadagdag pa, no, sa magiging bills niya. Okay. Sir Dan? Hello? Hello, sir. Yes po. Okay. So ito, yung last part po ng ating presentation, mag-play lang po ako ng video. Okay, No? sir. Okay. For everyone's reference lang po. No? Excuse me, sir. Wala po bang audio yung video? Okay. So that would be all sa aking presentation, Sir Dan. Thank you. Sige, sir. Good. Magandang hapon po, no, sa ating lahat. Thank you, sir. Thank you. Mag-proceed na lang po tayo ngayon, sir, sa question and answer. So, tingnan ko lang, sir, kung may question tayo sa chat box. So, kung may mga questions po kayo, you can unmute also. So, sir, may isang question ako nakita from Daniza Sabroso. Our limit kilowatt from our local utility to apply for net metering is 2.2 kilowatt based on our area. As far as I know, it is 100 kilowatts. What was your advice? Is it right to complain in ERC? Oh, okay. Okay. Obviously naman, no, yung net metering, ang nire-record niya or yung capacity na pwedeng i-apply sa utility is up to 100 kilowatts, no? Pwede ba nating matanong kung saang area yung
Yes, sir. Ah, Within franchise area pass ngayon ni natin first Meralco. Miss Daniza. Hello, Miss Daniza, if you can unmute po. Mukhang wala ata siya dun. Okay. Siguro sir, to ano lang siguro, no? Siguro based lang sa assumption ko, no? Kung within sa franchise ni Meralco, yung tinatanong ni ma'am na 2.2 kilowatts. Meron kasi tayong kinakandak na study, no? Yung distribution impact study. Dito natin inaaral, ina-assess kung yung magiging effect ni RE facility ni customer sa facilities naman ni distribution utility, no? Ah, pero most likely kasi yung 2.2 kilowatts hindi naman siya gano'n kalaki, no? So siguro baka kailangan lang ng added or kailangan lang makipag-communicate dun sa engineer na naka-assign sa kanya, no? Na ano yung pwede niya pang gawin or ano pa yung kasunod na steps para maging compliant dun sa hinihinging requirement based dun sa study, dun sa result ng study na nagawa ni engineer, no, ni Meralco. Hindi natin sinasabi na may limit na 2.2 kilowatts lang, no. 100 kilowatts siya, no, based sa ating base na rin, no, sa ating uh, sinet na standards, no, ni ERC. Most likely meron lang mga concerns, no, si engineer na naka-assign dun sa 2.2 kilowatts. So I advise, no, na makipag-communicate siya dun sa engineer na naka-assign sa kanya para mas malinawan po, no, sa mga nga dapat pang gawin or kailangan i-comply para maituloy po yung ating application for net metering. Okay, sir. Next question tayo, sir. From Jason Sonido. Hi po. Question. Net metering is open for residential consumers? Yun na po yung question, sir. Yun na po. Okay, sorry. Kala ko kasi may kasunod pa. Yes Opo. po, no. Open po siya to all, actually for all customers, no. Residential, industrial, and even yung commercial, no. Actually yung mga nag-pilot nga po talaga nung unang-una, no, is may mga kapartner tayo siya na mga malalaking companies, no, like si Robinsons, no, and yung iba pang mga industrial companies na naging pioneer no, sa pag-install ng mga solar RE facilities sa kanilang mga establishments. And marami na rin po, no, sabi nga po natin kanina, 78% no, ng mga net metering customers sa Luzon is na kay Meralco na nanggaling po, no, hindi lang sa industrial, commercial, malaking bilang po dito ang nanggaling naman po sa segment ng residential. So, pwedeng-pwede po. Okay, sir. Next question, sir. From Jay. Need po ba accredited ni Meralco yung mag-install ng solar? Okay. Sir Jay, hindi naman po need na accredited Meralco contractor, no, yung mag-install ng solar. Actually, napakarami na ng mga solar companies ngayon, solar contractors, na hindi naman talaga accredited kay Meralco, no, pero marami na rin experience, no, sa experience mga natapos na projects, no, na nagawa. Pwede ba akong magbanggit ng mga sample na mga companies?
no, para sila Solaric, 'di ba? Sila Philergy, sila po halos yung mga nasa frontline, no, pagdating sa bilang ng mga nai-a-apply ng mga net metering customers natin. So sa accredited Meralco contractor po kasi, ah, minsan si solar contractor, humihingi po siya ng assistance sa ating mga accredited Meralco contractors. Kasi si contractor po, no, na accredited ni Meralco is familiar or kabisado po niya, no, yung standards pagdating po dun sa paggawa ng service entrance. Okay? So, galing po dun sa inverter, no, sa AC disconnect natin, galing sa inverter, palabas, papunta sa service entrance ni customer. Kabisado po ni accredited Meralco contractor yung standards. Pag sila po yung gumawa ng part na yon, most likely hindi na siya yung parang pabago-bago pa, di ba? Unlike kalimbawa, ibang electricians or contractor pa yung gumagawa nun, yung ibang solar contractors is kino-consider nila na yung option na kumuha ng accredited Meralco contractor kasi sigurado sila na sa isang punta pa lang, sa isang gawa lang, is tama na agad, no, yung trabaho ni contractor, ni accredited Meralco contractor. Di gaya nung kukuha pa sila sa iba na parang mas mapapamahal pa sila, no, dahil magiging pabalik-balik or magiging paulit-ulit yung gawa. So yun lang, no, yung isang hindi siya required pero isa po siyang option, no, for customers and solar contractors na kunin, no, yung services ng accredited Meralco contractors po natin. Okay? Yes, sir. Next question, sir, from Conrado Mendoza. Paano po Okay. mapapadagdag? Kay Sir Conrado, ano? Paano po mapapadagdag sa bill ni customer kung may excess capacity? Okay. Yung typical na existing Meralco meter po kasi lalo na sa mga residentials, ang direction po ng kanyang measurement ng power is isang direction lang po, no? Ano po ibig sabihin nun? Pag dumaan po sa metro, paloob siya or papunta sa labas, ang direction po ng measurement is lagi lang siyang padagdag. Okay? Padagdag. So kung hindi po natin i-apply ng net metering, hindi po natin mapapapalitan yung metro, no? Tulad nga ng sabi natin kanina, no, sa presentation, ang ginagamit nating type of meter sa net metering is yung bi-directional na. No? Ibig sabihin, kaya niya nang sukatin yung import energy ni customer galing sa grid and yung export energy naman na binabato ni customer galing sa kanyang excess capacity. Kung hindi po mapapalitan yung metro, possible yung excess capacity ni customer is dumagdag lang sa kanyang bills, no? Hindi natin sinasabi na lahat is magiging ganun yung scenario, no? Kasi meron po tayong mga solar contractors na nag-i-install naman po talaga ng mga limiters, no, to limit yung pag-produce or pagbato ng inverter, no, ng power. Pero kasi sa katagalan, dahil puro limiter lang yung ginagamit niya, hindi niya ina-apply ng net metering, actually hindi niya na-utilize, no, yung full capacity ng kanyang in-install na RE facilities kung magbe-base lang siya dun sa limiter. So pinakamaganda pa rin is may apply ng net metering kay utility, no, to maximize or utilize yung kanyang solar facility. So ganoon na rin, no, para na rin mapabilis, no, sabi nga nung iba ng solar contractor, no, para mapabilis yung kanyang ROI, no, in terms of ano nga, no, ng kanyang savings. Ayun po, no. May question pa po.
Sige sir, may next question pa sir from Sunspark. Good day po. Regarding po, meron po bang standards ang pag-install sa REC and bidirectional meter? Like distance ng dalawa, meron ba? Okay. Sa standard po talaga, kung saan po nakalagay si bidirectional meter, dapat katabi niya lang talaga si rec meter. Pero kasi may mga cases po, no, like multi-metering centers, no, na nasa labas ng compound or kaya naman ay townhouses, no, na yung metering center nila is nasa kalsada, no. Tapos yung kanyang ang kanyang nire-request is yung rec meter is ma-install dun lang sa bahay niya, no. Case to case po ito, no. Pinupuntahan po ng mga engineers po natin, no, yung mga ganitong cases at nire-refer po natin, no, sa standards office ni Meralco for approval. Ngayon po, no, personally, meron na po akong na-approve na hindi magkatabi yung rec tsaka yung bidirectional meter. So, pagka ganito po yung case, wag po tayong titigan ha. Kasi baka iniisip po nung iba, ay, di aprubahan ni Meralco yan, no? Basta i-apply lang natin kay Meralco for net metering, i-assess po ni engineer, no? At i-advise din naman po tayo kung ano yung mga pwede po natin gawin. Okay? Okay sir, next question sir from Fidel Donald Zaragoza. Good afternoon po. For installation po ni Meralco ng net metering, under po ba ito ng Meralco sector or may team po for business center para rito? Okay. Same question sir siguro kanina. Ito naman po, no, pagka nag-apply po kayo ng net metering, ang punta po natin lagi is kay business center na pinakamalapit po kay customer or dun sa establishment na ina-apply po natin for net metering. Yung mga sector counterparts po natin, sila po kasi yung nag-i-install ng net meter. Pero kasi yung field order is nanggagaling pa rin kay business center. Ano po? So ang kausap lang po natin lagi, no? Ang kausap lang lagi ni customer tsaka ni solar contractor is yung personal lang po dapat lagi sa business center. Okay? Yung personal po sa business center, kami po yung makikipag-communicate, no, sa ating mga sector partners para sa anumang activities na gagawin nila. Okay? So ang punta po natin lagi ay sa business centers po. Okay po. Okay sir, from Sir Conrado Mendoza po ulit. Meron po ba minimum capacity para maging qualified sa net metering? Okay. Wala pong minimum capacity, no, for net metering, no. Basta nag-set lang po tayo ng maximum, no, yung 100 kilowatts nga po. Pero when it comes sa minimum, wala po tayong kine-consider na minimum capacity, no. Pero syempre, no, as electrical, di ba, practitioners, baka kasi merong customer na halimbawa nag-install lang siya ng isang panel, tapos ang intention niya is to power lang yung parang a particular appliance, no? Halimbawa, solar panel. Meron kasing iba dyan, nag-install ng solar panel para lang sa aircon, sa water heater, no? Syempre, titignan din natin, no, as electrical practitioners, kung yung capacity ba na naka-install dun kay customer is possible pa ba na magkaroon ng excess capacity, no, di ba? Lalo na kung sobrang liit naman ng capacity na gusto nating i-apply. So siguro sa atin pa lang, no,
pag kausap natin si customer or yung client natin or kung sino man, no, kapitbahay, kamag-anak, no, walang minimum capacity, no, CDU for net metering. Basta yung purpose kasi ng net metering, is to parang ano di ba? Parang magbigay din ng credits, no, kay customer. Ensure din natin, no, na yung capacity is hindi naman ganun kaliit, no, para makapagbato pa ng excess capacity papunta sa grid. Okay, sir. Next question, sir, from Edmar Orteliano. Good afternoon. Yung REC meter, si Meralco din ba, sir, mag-provide ng Metro? Yes, sir. No, yung rec meter, kay Meralco rin siya manggagaling. Ready lang po natin yung service entrance, no? Dapat compliant po. Kasi for sure, meron po tayong i-remodel sa service entrance para ma-install naman ni Meralco yung rec meter. Sige, sir. Next question, sir, from Dieter Benlot. Magkano po ang bayad ng excess kilowatt hour or per kilowatt hour? Okay, oo nga, tama, no? Syempre, yan yung unang-unang gusto nating malaman, no, yung savings. Sige, for example po siguro, no, for this month of May or sabihin nating last month, April, ang rates ni Meralco is around 11 pesos, no? Syempre yung alam naman natin, no, na yung rates ni Meralco is blended na po siya. So kasama po diyan yung generation, transmission, distribution charge, at yung mga taxes, no? Okay. So yung excess capacity na ibabato ni customer papunta palabas kay utility or kay Meralco, ang rate po niya is based lang po sa blended generation rate, which is around 50% ng total rate ni Meralco, no? So kung yung rate po natin, no, is nasa 11 pesos, so yung excess capacity most likely mga nasa 5 pesos and 50 centavos po siya. No? So, yun po yung doon pa lang, no? Pwede na tayong makapag-compute, no, kung magkano magiging savings ng customer. Yung iba kasing customer, ang ginagawa nila, ang assumption nila, actually, yung reading, no, minaminus lang nila, no, diretso, yung import energy, no, minus dun sa export energy para daw magkaroon ng savings. So hindi po natin dapat ginagawa yun, no, or sinasabi dun sa client natin or sa customer natin. Lagi natin siguro isabihin sa kanila pag ganito yung pag-related, no, sa savings yung questions sila, yung export energy na ibabato niya papunta kay utility is based sa blended generation cost, no, na which is around 50% ng Meralco rates po. Hindi po siya equal. Ano po? Okay, next question po. Sige, sir. Next question is from Ryan Gapingan. Good afternoon. Question po, kasama po ba sa requirements sa LGU ang building permit? Building Ay, permitting, isang Sir, residential unit. Opo, Sir Ryan, ang nire-require lang po ni Meralco or the utility lagi, no, pagdating mo sa mga ganitong applications is yung certificate
of Final Electrical Inspection or yung CFEI na nanggagaling sa Office of the Building Official ng local government unit kung saan ina-apply yung net metering. Yung building permit po, I think ito po yung nire-require ni building official pagka in-apply nyo naman po yung CFEI sa kanila. No? So itong building permit, hindi po si Meralco ang nagre-require niyan. Ang sa amin is yung CFEI lamang. Pero pagka i-apply nyo na kasi yung CFEI, no, kay LGU, meron din po silang hinihinging requirements, no, para makuha nyo po yung CFEI. And I think isa po dun sa mga requirements na yon is yung building permit. Pero ang as ano lang, yung sa familiar, yung kung hindi ako nagkakamali, no, merong kino-consider na parang process si LGU. Pag si customer is, halimbawa, hindi niya na mapakita yung building permit niya, most likely baka luma na yung bahay o yung building. Alam ko meron pang isang process, no, si LGU pag hindi ma-comply ni customer yung building permit. Lang din na may tanong po. Okay na, sir. Next question na tayo, sir. From JM, if the load is 5 kilowatt, can I install 100 kilowatt solar PV for net metering? Or is there a limit based on load? Okay. Sa amin po, no, hindi namin nililimit si customer. Si Meralco, no, in general, hindi natin nililimit si customer pagdating sa capacity na kanyang i-install at i-apply for net metering, no. Ang kino-consider lang po kasi natin dito madalas, yung objective po kasi ng net metering, pagka nag-compute tayo ng capacity, dapat yung optimum load lang, no, na pwedeng magamit din talaga ni customer, no. Ang nangyayari po kasi parang yan po yung nagiging selling point ni solar contractor kay customer na ito magzi-zero bill kayo, makapag, 'di ba? Ko-quote lang natin, no, makakapagbenta kayo ng kilowatt hour kay Meralco. Marami na po kasi kaming customers dyan, no, na sobra-sobra yung capacity na ini-install ni solar contractor. Lagi po natin iisipin na ang net metering, no, hindi naman talaga siya parang, 'di ba? Parang ang nangyayari lang sa net metering is nabibigyan si customer ng credits, no? Credits lang, no? Sa kanyang bills pagdating dito sa excess capacity niya. You know, so meron ng mga customers na nagzi-zero bill, 0 monthly, no? Pero hindi naman talaga siya na-convert, 'di ba? Into cash, 'di ba? Ganyan lang, naiipon lang siya lagi. So kami, pagka kausap namin si customer o si solar contractor at ganito po yung tanong nila, ang advice po namin madalas is i-base lang po natin yung capacity dun sa capacity na magagamit din talaga ni customer, no? Kaya pag kami rin naman ang nagko-compute, ang tinatanong din lagi namin dyan is, ano ba yung list of appliances ni customer sa loob ng bahay o ng building, no? At doon lang din namin i-base yung capacity ng net metering, capacity ng solar RE facilities na i-install kay customer, no?
So hangga't maaari 'no, hangga't maaari iwasan natin yung sobra-sobrang capacity. Kasi, parang hindi rin gano'n, ka-beneficial 'no pagdating kay customer. Next question po. Next question, sir, from Kyle. Okay. Puwede daw po bang makahingi ng SLD ng net metering? Puwede sir. Puwede ako mag-forward ng yung typical, yung usual na single line diagram, net metering setup ng Meralco. Siguro pahingi lang ako siguro ng mga email addresses ng mga gustong, ah, Ano, sir, siguro mag-request. puwede niyo ring i-forward po sa'min ta's kami na lang din po Sige sir. mag-ano. Ta's kayo na lang din Opo, para may mag-provide sample sa lang. kanila. Okay, Sige, sir. sige, sige sir. Ayos yan, sir, then. Okay, sir, next question tayo, sir, from Mark Hill Anthony Rejano. Good afternoon, sir. Is the excess kilowatt hour export will be accumulated each month? Okay. Tama, mag-accumulate lang siya 'no, buwan-buwan. Pero kasi meron na kasing actually hindi pa naman talaga ini-implement ni Meralco, pero meron ng meron na kasing memo from ERC na by the end of the year 'no, yung nag-accumulate na export energy sa bill ni customer is magre-reset sa zero 'no. So ito yung sinasabi natin na talagang sayang lang 'no. Pero hindi pa siya ini-implement ni Meralco ha. Ah, Meron lang parang naunang, ah, para para sa resetting ng, accumulated, ah, export energy na binato ni customer papunta sa grid. So yun nga, babalik tayo ulit dun sa capacity, hangga't maaari 'pag nag-install po tayo ng, RE facility, ensure naman natin na yung capacity is, nakasasapat dun sa kailangan ni customer and talagang for cases lang talaga na may excess capacity siya na 'di ba, kaya nga natin sinabing excess capacity. Ah, Yun lang 'no yung ibabato niya papunta kay Meralco. Ah, Ayun 'no, sana nasagot yung tanong. Ah, yes po, ano, F-Press Rodel, may question po. Sige, sir. Oh, Engineer Herman, in relation to that, no, ano ibig sabihin nung sa may bill sa likod, no, yung anong ibig sabihin ng BD? Meron kasi akong BD Principal Refund. Anong ibig sabihin ng BD? Sir, Sir Ronald? Okay. Rodel. Rodel, sorry. Sir Rodel. Sir, yung BD is, bill deposit. Opo. Okay. Refund 'no, most likely yan sir parang ano na, meron kayong, in-average na ni Meralco yung, consumption niyo for 1 year and nakita siguro na may sobra dun sa initial deposit ninyo, kaya ire-refund po sa inyo. Okay. So hindi ito ano no, hindi ito wala itong relation dun sa sa excess capacity na ibinato kay Meralco, no? Bill deposit pala yung ibig sabihin ng BD. Bill Okay, deposit, siguro. Malamang principal. to, yung kaka-install na service, no? Tapos nagka-net meter din kagad siya, kaya siya may Kaya nagkaroon ng BD. savings, bumaba yung Yeah, monthly consumption niya. Tama sir. understood. Thank you. Thanks sir. Sige, sir, next question po tayo, sir. Nawala po, eh.
sir, from Ryan Gapingan po ulit. Ay, hindi. Naulit na pala tong question niyo, sir. From Sunspark. Separated ba ang reading ng export tama. Separated ba ang reading ng export kilowatt hour and import kilowatt hour? Tama, sir. With separate readings po sila, no? Yung import, tsaka yung export, no? Kaya po siyang i-measure nung bidirectional meter na ini-install po natin. May mga components po kasi, no? Yung bidirectional meter po kasi hindi siya yung typical na meter na ini-install natin. So marami siyang components, no? So nare-reading niya yung import energy tsaka yung export energy. Actually, pati yung mga consumption natin during specific time and day, meron din po doon, no? So ano na siya, may pagka smart meter na siya, no? Next question po. From JM. Who should provide bidirectional meter? Yung lahat po ng meters ay magagaling kay utility, no? Kay Meralco. Both bidirectional tsaka yung rec meter natin. So, next question, sir, from Alexis at Chazo. Question lang po, kapag hybrid setup po ba, same lang din process ng application? Tama, sir. Same process, same set of requirements. Parehas lang po siya dun sa usual, no? Na on-grid na inverter na ginagamit natin. Pati ho dun sa pag-conduct ng test, no? Sa dulo ng applications, kasi nagtatest po tayo dyan. Same lang din po, no? Kasi pag hybrid, meron ng storage system siya, no? Yung battery. Basta ma-ensure lang ni contractor na walang babato palabas kay Meralco during brownouts na magagaling dun sa battery na install dun sa premise ni customer. Ayun. Next question po. Next question, sir, from Esmaya. Ano po ba ang tamang set ng limiter? Ano po mangyari kapag sobra po yung consumption na set sa limiter? Without net metering pa po ito. Opo, yun po yung sinasabi natin kanina, no? Kaya dapat talaga importante tama yung settings ng ating limiter. Yung ibang solar contractors, ang ginagawa po nila, kasi pwede rin sila mag-refer dun sa Meralco bill ni customer, no? Magkano ba yung average kilowatt hour consumption niya sa isang buwan. Tapos, in reference to that, hinihimay niya papunta dun sa araw and hanggang sa makababa siya dun sa during daytime, no? Ano-ano ba yung mga loads ni customer na ginagamit during daytime, no? Yung ibang solar contractor, pag nakuha na nila yung wattage ng mga appliances ni customer, sinasama nila kung gaano katagal ginagamit ni customer yung appliance na yun, no? So doon pa lang makukuha mo na yung watt hour, no? Yung watt hour niya. Para makatulong dun sa pagsiset ng limiter natin during daytime. Ito sana yung yung ma-ensure natin kasi nga hindi na utilize, no, ni customer yung full capacity ng kanyang RE facility. Lalo na pag may limiter tayo, no? So pinakamahalaga talaga is may apply ng net metering. And yun nga, yung pag-set ng settings kay limiter, hangga't maaari dapat mas mababa siya
no? Mas bababa siya dun sa nakuha mong ah, load requirement ni customer during daytime. Kasi pagka yung settings mo kay limiter is medyo mataas, may possibility na yung excess capacity na hindi magamit ni customer, may possibility na bumato palabas, no, sa grid ni Meralco, which is dadagdag lang dun sa magiging reading sa metro ni customer. Okay? So, pag gumamit po talaga tayo ng limiter, ah, bababaan natin talaga yung settings, no? Based dun sa load requirement ni customer during daytime. Okay? Sana malinaw yun. No? Next question po. Okay, sir. Next question from Artisano Ace Villa. Hello po. When is the right time to submit the application for net metering? Is it before, during, or after po? Okay. Ang ideal po talaga is before yung installation ng facilities, yung RE facilities. Pero kasi may mga cases po, no, halimbawa, merong application na hindi pumasa dun sa initial study na feasibility ni Meralco. Nagkakandak pa kasi kami ng pangalawang study naman, no? Baka yung iba rito naka-experience na po nun, na nire-record natin na dapat naka-install or operational na yung solar facilities ni customer. Bakit, no? Halimbawa nga, hindi siya pumasa, no, sa unang study. Yung pangalawang study po kasi, nag-i-install po kami, no, ng power quality analyzer dun sa service entrance ni customer para ma-analyze po, no, gamit yung device na yon kung ano yung possible na maging effect ni RE facility ni customer sa distribution facilities naman ni Meralco, no? Pero yun nga, ang ideal is i-apply siya before i-install yung facility ni customer, no? Para magawa na po siya kaagad ng assessment, no? Ayun po. Okay, sir. Next question from Romel Calisay. Sir, meron ba kayo list ng mga Meralco accredited contractor? Meron kami, sir. Actually, sir, available siya sa website, no? Pwede nyo lang po i-search yung certified by Meralco contractors, no? Sa website. Lalabas na po lahat doon ng list ng mga names ng mga contractors. Kasi meron tayong mga contractors na ang jurisdiction nila parang ganitong area lang, no? Maganda kung yung makukuha yung contractor is yung malapit na rin, no, doon sa area ninyo, para at least is ma-accommodate kayo ng mas maayos, no? Pwede niyo po i-check dun sa Meralco website. And pwede rin pala ako, no? Actually, pwede rin ako siguro magpadala ng link, Sir Dan. Mamaya siguro. Isabay natin dun sa nanghingi kanina Sige, sir. ng single line diagram. Padala natin yung link ng list ng accredited Meralco contractors po. Thank you, sir. Next question na tayo, sir. So, from Sherwin Solis. Sir, if RE user meet the demand load, example, 100 kilowatts, pwede pa bang mag-share sa Meralco using net metering or limited lang if may excess lang ng supply? Good question. Pwede po mag-share. Basta yung max capacity po natin is up to 100 kilowatt. Qualified naman po no, si customer to apply for net metering. Ang lagi lang talaga, no, yung
question is very limited lang may excess. Okay, basta may excess capacity, no? Basta may excess capacity si customer. Kasi most likely wala namang ibang pupuntahan, no? Yung na-produce na power na yun. Kung hindi palabas, no, sa grid kay Meralco. Yun ba yung question ni sir? Tama ba? Yes, sir. Parang ganun. No, yun lang, no? Oo, sana nasagot ko yung Think yung tanong ni pang sir. export. No? Opo, basta may excess capacity siya, no? Opo. Pwede siya magbato ng power palabas kay Meralco. Sige, sir. Next question tayo, sir. From Jojo. Sir, yun bang setup ng net metering ay uniform? Pare-parehas sa lahat ng utility companies? O depende sa load capacity? Yung setup ng net metering, actually tingin ko naman is pare-parehas lang siya. Pero syempre, di ba, electrical practitioners tayo. Yung service entrance, no, na gagawin natin is nakadepende pa rin sa laki. No? Sabi nga ni sir, no, nakadepende sa capacity ng load ni customer, tsaka capacity ng RE facility ni customer. No? Ang kilowatt hour meter kasi natin, syempre may limit lang din po yan, no? May capacity lang. Yung normal na meter ni Meralco is hanggang 200 amperes lang, no? So syempre pag lumagpas po doon, yung setup ng service entrance ni customer is mag-iiba, no? Nandiyan yung gagamit na kasi tayo ng city rated na mga meters. So most likely may iba yung service entrance natin. Sa amin naman, no, sa Meralco, every time na nag-a-apply si customer o si solar contractor, lagi naman natin pinapaliwanag, no, yung kung anong dapat niyang gawin sa kanyang service entrance. And syempre yung mga standards, no. So siguro sa amin, wag po tayong mahihiyang lumapit, no, sa Meralco engineers and magtanong, lalo na pagdating sa service entrance ni customer. Para at least kung sakaling may apply po, no, ng net metering, unang-una tama yung gagawin nating service entrance, at hindi rin makaapekto, no, o additional cost pa, no, baka maging cost pa for additional cost kay customer pagka mali yung ginawa nating service entrance. So siguro pinaka-advice lang namin doon is makipag-communicate kay Meralco engineer para makakuha po tayo ng mas accurate na advice pagdating sa paggawa ng service entrance. Okay? Next question po. Okay, sir. Next question is from JM. If the facility is more than 100 kilowatt, say 150 kilowatt, can I apply the 100 kilowatt as net metering or dapat DER application na? Ano yun, sir? Hello ulit. More than 100 kilowatt ba yun? Tanong ni customer? Ay, tanong ni sir? Yes, sir. Tapos, Tama, facility sir. is more than 100 kilowatt. Opo, tama po. No? Kilowatt ba? Hindi na siya papasok kay net metering. No? Sabi nga natin, ang maximum kay net metering is 100 kilowatt lang. No? Pagka nag-set tayo ng above dun sa 100 kilowatt na capacity, pumapasok na siya dun sa DER. No? Syempre, ibang usapan naman yun sa DER. No? Kami, no, minsan, ang ina-advise namin dyan, halimbawa, sumobra lang siya ng konti dun sa 100 kilowatt na capacity na nire-require kay net metering. Lumagpas lang siya, no? 110, 120, gano'n, no? Sinasabihan namin na baka gusto yung buwasan na lang yung panel muna, di ba? Para at least yung capacity is pumasok pa rin sa 100 kilowatts, no? Pero syempre, obviously, pag sobrang taas na talaga, yung 200 kilowatts, sabi nga natin, hindi na talaga siya mapasok yung net metering, no? So mag-iiba na yung treatment sa kanya, no? Yung process niya is yung sa DER na siya, no? Pero kasi ako, no, personally, pagdating sa
siguro sa ah, pagdating sa rates or sa savings, lalo na kung residential customers yung hawak natin. Ah, or siguro small commercial or small industrial, mas maganda pa rin siguro kung ililimit natin sa 100 kilowatt. Kung kaya naman, no? Pero kung hindi naman talaga, ah, doon na tayo sa DER. No? Ayun po. Next po. Sir. Next question, sir, from Conrado Mendoza po ulit. Ano po yung monthly rate ng net metering? Is it according to connected capacity? Connected capacity. Okay. Yung rates po, no? Yung rates, yung nabanggit nga natin kanina sa presentation, yung excess capacity po, no? Syempre dadaan po yan sa metro. Kilowatt hour din po siya, no? So, ang rate po niya is based dun sa kilowatt hour na ini-export niya palabas sa grid. Okay? So, kung magkano yun, yung rate niya is nasa around 50% nga po, no, nung rate ng Meralco. So, kung sa residential customer, currently nasa 11 pesos, ang rate po per kilowatt hour na ibabato natin palabas sa grid is mga around 5 pesos po siya. For residential customers po. Next po. Sana Okay, nasagot yung tanong. next question, sir, from Anthony Abel Lawas. Need po ba mag-apply ng net metering kahit analog pa ang meter ni end user? At nag-reverse naman ang ikot ng meter kapag nag-feed in ang RE sa DU. Hindi ako sure dun saan yan? Pero kasi ang mga metro na talaga natin, kahit yung electromechanical, no, unidirectional siya. Merong kasing lumang-luma, no, lumang-luma na bumabalik, no, yung dial ng metro, no. Pero I doubt na may existing pa kaming ganong klaseng metro, no. Kasi yung alam ko matatagal na talaga yun. Hindi ako sure doon, no. Pero sa akin, no, ang nabanggit nga natin kanina sa presentation, yung benefits, no, pag in-apply talaga natin siya ng net metering. Yung highlight lang din natin kanina, no, yung paggamit ng limiter, no, yung na hindi na utilize yung full capacity. And ito nga yung sinasabi ni Sir na mayroon daw nagbaback, no, na nagbaback dial yung electromechanical na meter. Hindi po ako sure doon, no, kung meron pang mga ganong metro. Pero ang sa akin, ang ma-advise po natin is i-apply po natin net metering pa rin, no? At least mapalitan po natin, no, ng bagong metro na talaga. Since yung sinasabi po ni Sir is sobrang lumang-luma na which I doubt na existing pa, no? Na may nag-exist pa sa franchise area ni Meralco. Ayun, Sir, no? Okay, sir. Apply po natin ng net metering. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Next question tayo, sir, from Kyle. For clarification lang po regarding sa maximum 100 kilowatt per day production. Wait lang, sir. For clarification lang po regarding sa Opo. maximum 100 kilowatt per day production po or 100 kilowatt PV system po. Okay, sige. 100 kilowatt peak, no, capacity ng PV system po natin. No, yun po yung sinasabi natin maximum capacity. Yung product, actually, yung 100 kilowatt na PV system, actually, hindi naman talaga siya makakapag-produce na 100% na 100 kilowatt din per day. So, depende pa rin din sa intensity ng solar. Pero yun, binibase natin yung requirement sa 100 kilowatt
peak capacity ng ating PV system po. Okay, next question po. Next question, sir, from Friends Gayo Yonder. If my net metering capacity po ay 20 kilowatts, tapos yung installed residential DX transformer ng BU ay 25 kVA lang. Required po ba na ako, sir, ang magpa-install or mag-provide ng sariling DX transformer para makakonect sa system ng BU? Okay. Dito na nga po pumapasok, no? Yung study na ginagawa ni Meralco once na in-apply niyo po yung net metering, no? Unang-una dyan yung 25 kVA, pinapacheck ko na ni Meralco muna yan, no? Kung baka overloaded na rin, no? Baka kailangan na rin palitan. Yung additional capacity ng transformer, meron pa kasi isang study dyan, no? Yung sa assets na, no? Kung kailangan na magdagdag ng facilities, no, para ma-accommodate yung capacity ni customer, pinapa-shoulder natin kay customer, no? Pero si Meralco, ano ba, kung 25 kVA lang yung existing doon at kailangan namin mag-upgrade up to 50 or 75 kVA, si Meralco po gagawa nun, no? Yung tanong po kung sino po yung mag-shoulder, depende po doon sa magiging resulta ng study, no? May chances po na si Meralco na ang gagawa, ga-upgrade, and meron din naman po na cases na pinapa-shoulder po kay customer, no? Pero I doubt po kasi itong 20 kilowatts medyo hindi ko masabi kung mababa ba siya or malaki. Pero sa 20 kilowatts, tingin ko most likely sa side pa rin ni Meralco to, no? Siguro maganda nga, sir, di ko rin masabi kung may apply nyo na ba to kay Meralco. Basta i-apply nyo lang po sa net metering, no, kay Meralco, bibigyan namin kayo ng feedback, no? Kung sino man po yung engineers na nakasign sa inyo, lagi po may feedback yan kung ano yung gagawin natin. Pagdating ho doon sa upgrading ng facilities, dahil nga ang pinag-usapan dito is yung distribution na, si Meralco po, no, yung gagawa. Ang question na lang po is sino mag-shoulder, no? So nakadepende po yun sa study na gagawin ng Meralco engineer na nakasign po sa inyo. Basta i-apply po natin, no, ng net metering para magawan po siya ng assessment. Ayun, sir, sana nasagot ko yung question, no? Next question po. Last two questions, sir. From Lauren Policarpio. Good afternoon, engineer. May we know po the probable cost of expenses if residential ang nag-apply for net metering? Yun, sir. Probable cost of expenses if residential nag-apply for net metering. Okay, yung typical po, no, yung nasa presentation po natin, yung fees na babayaran po ni customer, regardless kung residential po siya, kung commercial siya, or industrial, is yung difference in meter cost. Number one po yun. Difference, no? Difference in meter cost, paano ba kinukompute yun? Yung cost ng bidirectional meter or yung special na metro na yun, minus yung cost nung normal na meter. So yun lang po yung babayaran doon, no? Pangalawa nga po na fee is yung pagpa-file ng COC kay ERC, which is nasa 1,500 po ngayon. Ito po ay dumadaan lang kay Meralco, no? Yung manager's check. Kami po nagdadala kay ERC, kasama po yung mga documentary requirements na sinabit nyo sa amin, no? Si ERC din po ang magre-resibo o magbibigay ng resibo ng 1,500 na COC fee. Okay, so yung gastos, no,
pagdating sa pag-apply ng net metering is very minimal naman po siya, no? Compare dun sa actual na gastos niyo po pagka pinakabit niyo yung solar facilities. Kaya yun nga, no? Uulitin ho natin. Pag meron na ho kayong solar facilities, solar RE facilities, i-apply lang po natin ang net metering. Pagdating ho sa gastos, no? Very minimal. Maliban ho dun sa dalawang nabanggit ko, ang iba nyo pang gastos po kasi dyan, no, is yung pag-apply ng CFEI naman, no, sa LGU. Yung CFEI, yung cost ng CFEI is hindi na ho namin masasagot yun. Dahil yun nga, office na ng LGU, yung nagpo-process nun. Siguro, most likely, pwede natin itanong, no, sa mga solar contractors na nakapag-process na sa City Hall para mas may idea tayo, no, dito sa overall, sabi nga ni Ma'am, no, yung sa cost nung or probable expenses niya pagka nag-apply siya for net metering. Ayun po. Last question. Next question, sir. Regarding sa CFEI ng solar setup, kasama po ba ang DC side sa inspection or AC side lang po ang kay Meralco or co-op? Okay. Okay. Ang ini-inspect lang po talaga namin dyan is yung AC side, no? From AC disconnect, galing kay inverter, papunta dun sa service entrance sa labas, no? Ng bahay o ng premise ni customer. Yung DC side, hindi na ho namin yun chine-check or tinitingnan. Ang assumption po namin lagi doon is dapat as ano lang, electrical practitioner na gumawa ng solar facility, dapat compliant na, no, sa kanila. At ang isa pang assumption natin dyan, dahil nga meron kayong certificate of final electrical inspection na isasubmit kay Meralco, ang assumption natin is na-inspect na rin, no, ni building official ng LGU yung kinonstruct or in-install natin na solar facilities, no. Basta yun po, no, malinaw, kay Meralco, yung AC side lang po. Okay, sir. Mukhang may pahabol na question pa dito, sir. Sige, sir. Last Yes, sir. question na Opo. tayo. Yes, sir. From Aljon Bellarmino. Tanong ko lang po kung halimbawa, sa tingin natin, hindi na accurate ang metering natin, saan po tayo pwede magpa-calibrate ng metering? Okay. Kay Meralco, pwede po i-request, no? Tinetest po natin yan sa, hindi siya on-site na yung pagka-calibrate. Actually, ginagawa muna natin dyan, magre-request si customer, tapos papalitan natin yung metro dun sa premise niya, no? Yung mga ganitong customers siguro, sila yung parang ang feeling nila is parang hindi accurate yung readings, yung bill nila ng monthly, no? So, pwede silang mag-request ng replacement ng metro na walang bayad, no? Inaalaw po ni ERC yun, no? Every 2 years, no? Pwedeng mag-request si customer ng replacement. Yung calibration naman po, halimbawa, yung luma niyang metro, gusto niyang pa-calibrate, ginagawa po yan sa main office, no, sa Ortigas, na nag-i-invite din po tayo ng mga taga-ERC, no, during calibration, no. So kaharap, nandiyan si Meralco, nandiyan si ERC, nandiyan si customer, during calibration, no, para ma-witness din talaga ni customer na kung talaga bang calibrated yung kanyang meter. Pero ganito po, lahat po ng meter na ini-install po ni Meralco is dumadaan po sa calibration kaharap kaharap po excuse me.
kaharap po, no, yung personnel from ERC. Kaya kung mapapansin nyo, doon sa mga meters po natin, meron pong ERC sticker yan, tsaka ERC seal naman, no, sa likod ng metro. Ayun po, no. Sana malinaw, tsaka sana nasagot ko yung tanong. Okay, sir. Thank you po. Wala na siguro tayo, sir. Itong huling chat from Ernesto Oreta is more on statement, sir. Kailangan bang accredited contractor ninyo ang gagawa ng solar PV? Di ba lahat ng electrical contractor ay may kaalaman din naman sa Tama installation? naman, opo. Parang may problema tayo doon at we feel that parang few groups control it. At sana maging open kayo sa mga baguhan rin. Thanks. Ay, opo. More of statement lang, sir. Actually, baka to eh. Baka na-uncoat kami sa Meralco, no? Okay. Ano ba? Hindi namin nire-require na accredited dapat yung contractor na gagawa ng solar PV. Wala pong ganun, ha? Wala pong ganun, okay? Sabi ko nga po kanina, alam ko may nagtanong din kanina dun sa unahan. Napakarami pong mga solar contractors ngayon, no, na hindi naman talaga accredited kay Meralco. Pero no, nagagawa nila yung RE facilities, no. Sinabi ko nga, binanggit ko nga ho kanina yung mga, 'di ba, yung mga pioneer dyan sa solar, no, nandiyan sila Solaric, no, sila Philergy, yung mga malalaking solar contractors, no. Hindi natin, no, require na dapat accredited yung gagawa ng solar PV, okay? Nabanggit lang ho natin kanina yung accredited Meralco contractor na pwede silang mag-assist, no, kay solar contractor pagdating ho dun sa installation nung net metering na service entrance. Ito po yung sinasabi natin na galing dun sa AC disconnect ng inverter papunta palabas dun sa premise ng customer. Okay? Kasi nga, mas kabisado ni accredited Meralco contractor yung standards pagdating mo dun sa part na yon. Okay? Pero, yun nga, ulitin natin ha, hindi namin nire-require na dapat si accredited Meralco contractor yung gagawa ng solar PV at ng service entrance ni customer. Okay? Napakarami na po, no, na solar contractors na hindi affiliated kay Meralco ang nakapag-apply na ng net metering. So alisin na po sana natin yung ganitong idea or thinking, no, na accredited Meralco contractor lang yung ina-allow for solar PV installation, no. Ayun po. I think yun na po yata yung last question, no, Sir Dan? Yes, sir. Okay, sir. Ayun. Thank you so much, sir, for your presentation and answering the questions po ng mga participants natin. So, yung sir, yung mga presentation niyo po ba pwede niyong i-share sa amin? And yung single line diagram ng net metering niya, i-send nyo na lang po, sir, kay Sir Jeff Atienza po. Siya po ata yung nag-contact sa inyo. Yung kay Sir Anthony Atienza. I-check ko lang din, sir, no? Siguro i-edit ko lang din ng konti, no? Yes, sir. If tapos bago na pwede lang naman, sir, sa inyo, no? ano po yung Okay. Ayun po, no? So, thank you, sir. i-end na natin, tama ba? Yes, sir. Okay. Let me award lang, sir, yung certificate. Let me call Pres Rodel. Nandyan po ba kayo, sir? Yep. Sige, sir. Share ko lang po Okay. yung certificate. Sige, sir. Yan. So, Engineer Herman, no, in behalf of our current NLC President Reginald M. Castillo, no, and our National Vice President for External and one of the proponents, no, of this webinar,
which we started since 2020, Engineer Esperanza A. Collado, we would like to award the Certificate of Appreciation. Also, this Certificate of Appreciation is given by the IIEE Northern Laguna Chapter in recognition to Engineer Herman V. Llanto Jr., REE, for sharing his technical expertise on the topic entitled Unlocking the Power of Net Metering, given during the Thursday Delight webinar this 23rd of May 2024, signed by our VP for Technical Affairs, Engineer Anthony Jefferson Atienza, our President Reginald M. Castillo, PEE, yours truly, Rodelito V. Manalo, one of the webinar proponent, and Esperanza A. Collado, RE, also one of the webinar proponent. So thank you very much, Thank you. Thank you, Sir Engineer Rebel. Herman Llanto, and to Team Meralco. Maraming salamat. Thank you very much po. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Until next time po ulit sa Sana may invite ako ulit. susunod na topic, sir, na pwede Opo. natin i-share. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po sa lahat. Thank you, everyone. For the attendance na nakapag-register po kayo to receive an e-certificate, and kung ma-share po yung presentation ni Sir Herman. So, thank you po. Thank you sa lahat. Until... And may nagtatanong yung video recording na ito, Dan, saan natin sir, ma-access yun? po. If, i-send na rin po Kasi natin. naka-record to, di ba? Yes, sir. Until next time po ulit. Next week ata, sir, wala tayo eh. Kasi... Iba ano yan? Conference? mid-year Tama po ata, sir. Mid-year nga, Iloilo. Bali, next So sa June na, no? next following week na tayo, sir. Yep. First week of June 6. Yes, sir. Okay. So, doon na lang po ulit tayo sa June 6, magkikita-kita ulit. So, until next time po ulit. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.